lang, Sir Honor. dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na drop ka, na dismiss ka, na suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok ka dyan sa PIDEA. No, hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa tagal. patawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor, Sandali lang. Can you just let me Yes, finish? Your Honor. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor. At dumaan na po doon sa talagang sa recruitment you process. never Your Honor. disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandoon sa PDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na mag-ano ko ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. You were present in that particular meeting. Sabi, ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si Director Police Director Serapio, at saka yung meron pang doon eh. Meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, at after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila nun, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongo and Senator Robin Hood Padilla and of course the chair. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... Di mo alam. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Madrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994.
Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, wait, Your wait, Honor. wait. You were admitted, you said, you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. And you were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. Isang taon lang. Hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento, Your Honor. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sa dokumento. Your Honor, Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. yun po, Your Honor, sa inyo, Kung no? hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Kalokohan yan. Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, mabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposibleng hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam Yes. mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, And the following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your From the Honor, service. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga po yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor? Graft. Drop, Your Honor. Hindi ko na... Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon yan, Your Honor Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 13, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga, sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa, na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya, na-reconsider yung aking, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa pleb. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya pero nire-recall ko siya para at least maiano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung doon sa sakit o ano man. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, nawalan ako ng
nawalan ako ng ng karapatan ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man, ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, hindi po, wala po akong dyan, walang due process na akong And nabinigay sa akin. nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, ang inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare ng kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan Kaya yan. nga, sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirement. Sigurado ko, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro. Mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka kung iskalawag ka na pulis. May Bilang, Sir Ronald. dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na drop ka, na dismiss ka, na suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok ka dyan sa PIDEA. No, Sigurado ko, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro. Mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka kung iskalawag ka na pulis. yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Juniso Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka-tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap na opisyal. Yan yun. Yes. Your Honor, after noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly,
by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor, alam ko naman Papalisto po. kita kung hindi ka Nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yang conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano dun sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, ng pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago. Opo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly si Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, puro ka allegedly. Sinong nakausap Kasi mo po, talaga? yung Ano Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan Na interesado. Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusay, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay, dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap, itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Sir Honor. Nandun. Andun sa Nakuha CCTV? po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng taong na-involve. Yung nga po, yung ang na nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganon? Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing. after First hearing po, natin. May 1, bago po ako interviewin ng, ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So, dumating ito, mga 10 past 10 o 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-usap sila na three-way. Sino yung three-way? Nag-usap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa na
yung parang Lisa na ano, yun po yung ano. So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, wag nang magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun nung kaibigan ko, hindi natin maano kung anong desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung ano niya, yung trabaho na yan eh. Yun yung ano, pero wala akong mapapangako sa iyo. Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa nga sa kanyang ganun. Director ng ano? Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? Sino? naman, yung Romy Enriquez, si Rolo. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang ano, kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, ano natin yan, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala eh, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon Sinong ko na, papatayin? ako daw. Ang nagsabi si Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, yung, ang alam ko, taga Napolcom yun eh. Comsec. Invite Eric Santiago na Pulcom. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam dahil po dito siguro. Kasi sa akin, sa akin lang po, trabaho lang eh. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Mabalik ko lang dun sa pag-misrepresent mo dun sa pagpasok mo sa PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. Ito yung sinabit mong mga dokumento sa PIDEA na sinasabi mo during those dates, investigador ka, VIP security, what so and so forth. Wala kang nilagay na you were dropped from the PNP and you were dismissed from the PNP. Your Honor, yun po yung allegation na lang ng PDEA sa ngayon. Nung panahon po ng recruitment process, na-comply ko po lahat yan. You never wrote in the in your PDS, yung parang personal data sheet, that you were dropped from the roles of the PNP. Your Honor, you were dismissed from Your the Honor, service. merong pinasubmit sa akin, may pinakomply nga po, yung PDEA recruitment, pinakomply po lahat sa akin. Na-comply ko po lahat yan. Ano pinakomply sa'yo? Lahat po ng mga lacking na documents. Halimbawa, lumabas sa background investigation, halimbawa, may ganito, may lacking ako. Pinakomply naman po, eto, may ganyan, alam mo ba to? Hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos po yan. Yung ginagawa po nila sa akin na hinahanapan ako ng kasiraan, nagtataka po ako. Sa halip na yung subject na sinasabi ko sa kanya, sinulatan ko po si General Lasso, Your Honor eh. Magmula nung matanggap ko yung information na yan, galing kay Mr. Dave Curioso nung April 2, nag-antay po ako ng anong mangyayari. So kaya nung wala akong matanggap na anumang paabiso galing sa PIDEA para tanungin ako, formal po akong sumulat sa PIDEA noong April 7 para po maliwanagan po kung ano man yung gusto yung nalalabuan sila. Sa katunayan, ito po yun, no? At any rate, Mr. Chair, is there anybody from PIDEA here? May represent. Yes, Your Honor. I'd like to request that you submit before the committee the PDS and other documents of We this have a copy of the gentleman PDS, Your Honor. In fact, in the last hearing, when he was hired. Meron na? we have a copy of the PDS now, Your Honor. Can we have a copy? In fact, this was discussed, this was shown. A part of it was shown in the last hearing. During the last hearing? Yes, sir. We have a slide for that, Your Honor. Oh, The because I was portion not that you're present questioning. and I was not able to follow the proceedings last hearing.
At any rate, bilang isang dating ahente, Ginoong Morales, Yes, Your Honor. sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang anti-illegal drug operation, kanina ko ba dapat magpaalam? Usually, Your Honor, sa opisina, normal naman yan eh. Pwede ba, sagutin mo direct Yes, sir. yung sagot ko? Kung sino, ha? Apo. Huwag sa opisina. Yung kay Malay Director, ko, nakakausap mo ba yung kay opisina? Director Francia, Your Sandali, Honor. pag nakinakausap kita, huwag sumagot. Yes, Your Honor. You answer me direct to the point. Yes, Kanino Your ka Honor. nagpaalam? Director Francia, yung aking division chief, Your Honor. Okay. Kami naman na nag-uusap palagi, Your Honor. Hindi kay Gadapan. No, sir. Ha? No, Your Honor. Sino ba si Gadapan? Yun ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Deputy for Director Operation, Your General. Honor. Sino yung sinabihan mong kanino ka nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia. Okay. Tama ba yun? Sa'yo siya nagpapaalam? Yun po, Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe. So nagpapaalam siya sa'yo pag meron siyang iko-conduct ng mga casing o surveillance o namang anti-illegal operation, drug operation. Papaalam siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano yung mga bagay na pinapaalam niya? Halimbawa po, Your Honor, meron siyang informante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng informante, dapat po siya magpaalam sa akin. Para po ipapaalam namin sa aming direktor. Si Gadapan. Hindi pa po siya, sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay ASEC Gadapan. Alright. Gaano siya kadalas magpaalam sa'yo? Your Honor, pagpasensyahan niyo na po, hindi ko na po maalala dahil po matagal na po eh. Are you still connected with the PDEA Yes, Your Honor. as we speak? Yes, Your Honor. Alright. Ano sa pagkakilala mo rito kay Ginoong Morales? Noon pong magkakasama kami niyan, isa po siyang magaling na investigador. Hmm. Kaso nga lang po, noon lang pong last hearing, doon ko lang po nalaman na yung kanyang PDS ay meron pala siyang hindi na-disclose. At medyo, dati po sampalataya ako sa kanya, pero ngayon hindi na eh. Kasi po madami po siyang sinasabi na ina-assume lang niya. Nag-a-assume siya. Sa paniniwala niya, yun ang totoo, pero hindi naman. Ganun po pagkakakilala sa So kanya. para sa'yo, sira na yung kanyang kredibilidad. Tama po ba? Yes, Your Honor. Katulad po ng itong nagiging subject po ng inquiry na ito. Dapat po pinaalam niya po yun sa akin. At dapat naman, ako ay ipapaalam ko sa direktor namin. Tapos yung direktor namin ang dapat kakausap kay ASEC Gadapan. Ganun po dapat eh. Tapos si ASEC Gadapan, dapat siya naman po ang makikipag-usap sa aming Director General. Ganun po yung chain of command na dapat sundin. Sandali, paano na-disapprove ni Gadapan yung operations kung hindi dumaan sa'yo? Yun na nga po, Your Honor, hindi po dumaan sa akin at saka Morales, po sa aming director. paano na-disapprove ni Gadapan yung operations mo kung hindi dumaan sa kanya? Your Honor, ako ay naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Director Francia. Dahil kung magsasabi siya ng totoo, yung mga nganib yung kanyang posisyon. Your Honor, ganito, no? Hindi po pwede na hindi alam ni Director Francia yung trabaho namin. Kasi siya yung direktang boss ko. Ngayon, yung kay ASEC Gadapan, nalaman ko yan na talagang pinahold talaga dahil sa kanya mismo, siya mismo. Ngayon, itong si Director Francia, Siya mismo. Sino siya mismo? si ASEC Gadapan. Ito si Director Francia, Your Honor, kung mapabalikan po natin noong nakarang hearing, sinasabi niya, hindi kami nagkausap sa telepono sa pamamagitan itong si Dave Curioso. Ang sabi ko pa nga sa kanya nung magpadala ako ng sulat kay DG Lasso, no. Ang sabi pa nga, sabi ni Tata Abe, I am referring to Director Francia.
sana sana hindi ka nala nagpadala ng sulat kasi hindi naman pinansin ni TG. Kaya, Anyway, I will, may separate question na ako dyan in relation to your conversation, Morales, Curioso, and Francia. Later, I will ask you later about that. Can we continue, Senator Jinggoy? Ikaw? Ikaw, kung Sige. meron pa akong mga questions dito. Thank you, Tapos ka na. Mr. Chair, if I may proceed. I'm sorry I was not able to follow the proceedings last hearing. No? But at any rate, during the last hearing, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PIDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? yes, sir. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka na alala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Tsaka doon sa, yun sa authority. I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operatiba, Your Honor? 7 personnel of the PIDEA Intelligence, yung PIDEA IIS, Intelligence and Investigation Service. Paano kung Your Honor wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PIDEA Intelligence and Investigation Service, or yung tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos aka Bonget. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano, no? At may Hindi ko nagtanong pa sa hindi inyo ko during the ma- last may Yeah. nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personnel ng PIDEA na yun. Wala ka na alala ni isa. Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa 7 ano, no? Now, 7 can you- operatiba sige, po. ako magtatanong sa iyo. Sino itong 7 personnel na ito ng PIDEA? IIS. Nandyan po, Your Honor? Na Senator Jinggoy, maybe you're referring to yung 7 na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila? Because that was not, wala, I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na 7 na kasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na Wala, Your Honor, eh. Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, yung ano, no, kung ano lang po yung entries na naandyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PIDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor, nandun sa opisina. Do you have any proof that you indeed left the said documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami sa doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder ko na lang. paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang personal? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito, Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa tagal. patola. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor, Sinasabi galing sa informant. Your Honor, Sandali yung- lang. Can you just let me Yes, Your finish? Honor. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor, Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, ni-reduce ko po yon doon sa kanyang sworn statement.
Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil dun sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yon, na pinrint, magmula dun sa kanyang cellphone, pinakita, Your Honor, yun. Pinakita yun. Yang mga, ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko, o nakikilala ko yung tao na naandon sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, siya po ang nagsabi Sige, doon. bigyan mo ako dokumento Your Honor, na- nandun nga po sa PIDEA. O, nasaan? Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O, Pidea, meron bang pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list, There is no name of the Oh, president, see? Your Honor. Marcel Soriano, No name, Your Honor. Your Honor, ito po even si Pangulong Senator Jinggoy, Duterte. if I may, Jonathan, Your Honor. yung ayaw, klaruhin natin ito talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler?